Hi guys, magandang araw sa inyong lahat and welcome to my channel, Jude Butaslak. And if you're new here, you can subscribe to my channel and hit the notification bell para updated kayo kung may mga bago akong videos na i-upload. So ngayon, medyo matagal akong hindi nakagawa ng video. Okay, wait lang, masyadong mabilis ang aking pagbulusok. Okay, so today, nasabi ko na dati yata sa nakaraang video ko na gagawa ako ng another video para ipakita yung mga sample pictures nitong X-T2 kasama ang TT Artisan 27mm 2.8. Okay? So ngayon ginagamit ko tong X-T2 at saka yung TT Artisan na 27mm. So kung anong nakikita nyo ngayon sa video, yun ang kanyang nakukuha. So ang ginagamit ko ngayon is yung Astia. So yung film simulation ng Fujifilm na Astia ang ginagamit ko. Okay, and let's check yung mga ibang film simulation na kasama ng Fujifilm gamit itong lens na to. Okay? Okay, so ngayon naman is pinalitan ko siya ng Vilvia. Okay, so itong film simulation na to is Vilvia, and nakikita nyo ba yung difference ng film simulation? And okay, let's try again the other one. Okay, so now huwag ka maingay. Okay, so now I'm using the Probia film simulation ng Fujifilm X-T2. Okay, so meron bang pagkakaiba? And nag-focus ba ako sa video na to? Okay guys, so ito yung last na film simulation na gagawin ko. So ito yung classic chrome. Okay, so parang may pagka-classic talaga yung looks niya. Ewan ko lang kung naka-capture ba nitong lens ang ganda ng mga film simulation na to. Okay, so ayun, sinubukan ko yung itong lens na to sa Lingayen Beach, Lingayen Capitol. So papakita ko yung mga pictures na nakuha ko, at saka may kinuha din pala ako sa harap sa highway sa Bunuan, Tundaligan Beach. So may mga pictures akong edited and may mga pictures akong straight out of the camera. So paghihiwalayin ko na lang sila. And sa video naman, so kailangan katulad nito, naka-tripod itong aking camera, is talagang hindi shaky kasi naka-tripod siya. Pero kapag handheld yung gamit mo, lalong-lalo na walang in-body stabilization itong X-T2, tapos walang stabilization din itong lens. So kapag handheld is talagang shaky yung mga kukuha mong video. Okay, so ipapakita ko rin yung mga sample videos. Okay, so let me show you the pictures taken with this camera at saka itong TT Artisan 27mm 2.8 lens, kung okay ba talaga. Okay guys, so that's it. See you later. Isaw lang. Ito. Ay.
Ay, isaw ng baboy. Isaw lang sa akin. Grabing ingay. Kaya hi guys, okay, so ayan, makita nyo na yung mga pictures at saka videos na kuha nitong TT Artisan 27mm 2.8 lens. Okay, so sana nagustuhan nyo and pasensya na kayo sa mga pagkaka-edit ko sa pictures, masyadong exaggerated. Okay, so yun kasi ang gusto kong palabasin sa picture. Okay, so pero nakita niyo rin naman yung mga straight out of the camera na pictures, okay? So kayo na bahala kung kung maganda ba tong lens na to para sa inyo. And for me, sa akin kasi hindi ako masyadong mahilig sa 27mm dahil kung gagamit man ako is
mas mababa pa sa 27mm. So, pang family, kung maliit lang yung room, so yun. So, minsan ko lang din ginagamit yon. Ang ginagamit ko kasi talaga is yung telephoto lens or yung zoom lens na 50 to 230mm. So, yun ang ginagamit ko dati nung ako'y may XT100 pa. And, mahilig din ako sa mga candid photography. So, yung mga unexpected moments. Ayun. So, mga hindi inaasahang reaction sa mukha, sa pangyayari, and sa anumang bagay. So, para sa akin, itong 27mm, okay siya pag mahilig kayo sa mga gantong klaseng focal length, is okay siya, maganda siya. At kayang-kaya ng budget nyo kasi medyo hindi siya ganun ka-pricey. And see you on my next vlog, and sana nagustuhan nyo tong video to. And kung nagustuhan nyo, please subscribe. And pasensya na kayo, hindi ako professional photographer. Ginagawa ko lang to kasi hobby ko, kumuha ng picture. Okay, so that's it. Thank you and bye.